VP Sara may pasabog sa bag ni BBM sa tiyan. Di ko tuloy alam kung ano yung pipindutin ko. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pansin-pansin ang larawan na ito na gumagalat sa social media na animoy may daladalang bagay si BBM sa kanyang kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Napapatanong ang netizens, ano ba ito? Napakomento tuloy ang mga netizens. I have a neighbor in Zamboanga who has that on her side carried anywhere she goes. Ayun nga, parang nakikita natin, parang may matambok sa bandang tiyan ni PBBM. Hindi kaya, baka mali mo, mamaya tiyan lang yun, syempre. Pero parang may matambok na parang square. Pero sa ano to sa kaliwa, di ba? Pero sa kanan parang ganun din naman, parang bilbil, di ba? Hindi. Tingnan natin to, pakinggan natin. Ayon pa sa isang netizen, colostomy bag. I think it's time that Malacanang be transparent with the health of the president, just as once. What is that thing? Lalagyan ba yan ng TAE? Kasi di na siya maka-TAE. Ano kaya sa palagay ninyo? Ano nga kaya ang bumubukol sa kaliwang bahagi ng tiyan ni BBM? Ako nakakita ko dati niyan sa ospital, yung nakaganyan, yung nakabag yung tiyan. Parang ano yun parang may problema sa colon cancer ata ang sakit nun. Nakaano ko sa kwarto dati yun sa ano, kasi yung kwarto ko dun sa ospital, apat kaming magkakasama, parang semi-private siya. Tapos yung katabi ko, yun, parang may bag din sa siya tiyan. Ayun, parang nakakabit, parang ano, yung labasan niya ng dumi ata. Pero yan, sa tingin nyo, yan ba yun? Di natin alam. Pwedeng, sinasabi ko kahit paano, binibigyan natin ng katwiran. Baka mamaya, malaki lang ang tiyan niya, or mamaya, baka may nakasilid lang sa may tiyan niya. Baka mamaya, may dala siyang baril. Joke lang. Mantalay nagpahayag ng kaluwagan at kasiyahan si Pangulong Marcos Jr. matapos tuluyang ibasura ng House Committee on Justice ang mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ayon sa kanya, ang naturang issue ay naging sagaba lamang sa kanyang trabaho at hindi nakatulong sa paghatid ng serbisyo sa publiko. Aniya, masaya ako. Natapos na ang impeachment laban sa akin dahil nakakaabala lang ito sa trabaho namin sa gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, mula pa noong una ay hindi na siya nababahala sa mga reklamo dahil walaan niya itong sapat na batayan at malinaw na may bahid ng politika. Hindi sa totoo naman, hindi ka naman talaga dapat mabahala Kasi, wag na natin tignan yung yung walang sapat na ebidensya, walang sapat na ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga dapat mabahala dahil alam naman natin, lahat ng mga taong nakaikot sa kanya, sa kanya, is alam naman natin pabor sa kanya. Ba't mo sinabing pabor sa kanya? Siyempre, hindi naman pwedeng pumabor sila kay VP Sara, yun nga ang gusto nilang tanggalin Diba? Pero kung si VP Sara, katulad ng mga pag-uugali nila, siguradong ikaw ang gusto nilang tanggalin at si VP Sara ang gusto nilang pumalit sa'yo. Kaso nga lang, ang problema, hindi nila kaya si VP Sara. Hindi nila kayang manduhan, hindi nila kayang pasunurin si VP Sara. Kaya syempre, walang ibang dapat gawin kundi si VP Sara ang tanggalin at ikaw ang mag-stay. Kasi kung magkakaroon ng impeachment sa'yo, alam naman nila sa sarili nila na magiging presidente si VP Sara, di paano na kinabukasan nila?
Kaya kung tutuusin, wala naman talaga ako yung impeachment sa Pangulo. Alam ko naman talaga, wala naman talagang pupuntahan yan eh. O wala talagang pupuntahan yan eh. Hindi naman talaga mangyayari yan kung tutuusin dahil marami talagang kokontra dyan na nakaikot sa kanya. Hindi katulad ni VP Sara talaga. No? Yung mga nakaikot, yung mga nakaupo, yung mga nakapwesto ang gustong magtanggal kay VP Sara. 'Di ba? Pero ang taong bayan hindi. Kahit sabihin natin ang taong bayan gustong ma-impeach ang presidente, pero yung mga kasama niya diyan sa loob hindi. Sa panahon ngayon hindi naman pinapakinggan yung boses ng taong bayan eh. Aniya, hindi ako masyadong nag-aalala dahil nakita ko ang impeachment complaint. Wala talagang sapat na batayan. Isa lang itong political move gaya ng nakasanayan. Samantala'y handa na umano si Senate President Tito Soto sakaling umabot sa Senado ang isang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, laging handa ang Senado dahil bahagi ito ng aming trabaho kasama na sa aming mga patakaran. Dagdag pa niya, personal na siyang naghahanda sakaling siya ang maging presiding officer sa isang impeachment trial. Sana o laging handa. Diba? Kasi nga, alam naman natin ito si Tito Sen is parang nalulungkot siya, naiinis siya sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment ni VP Sara. Dahil hindi nga dapat ma-impeach si VP Sara. Pero ito, pinaghahandaan niya kung sakasakaling darating dyan yung impeachment ni VP Sara. Talagang napaka-advance talaga ni Tito Sen ko talaga. Oo. Napaka-advance. Sana ganyan din siya, no? Kung sakasakali na si PBBM ay magkakaroon ng impeachment, sana paghandaan niya din. Hindi kasi kung hindi niya paghahandaan yan, gaya ng paghahandang ginagawa niya sa impeachment ni VP Sara, naghahanda siya ng ganyan. Papaano kung si BBM ang mai-impeach? Hindi siya maghahanda, di makikita ng mga tao yan, makikita yan ng mga tao. Di isipan na naman ng masama si Tito Sen. Si Tito Sen na naman ang lalabas na masama. Yan Tito Sen ha. Hindi nga, di ba? Kahit paano ina-advisean ko si Tito Sen. No, hindi pa rin nawawala syempre yung pagiging natin sa TVJ. No? Kaya dapat maging transparent siya. 'Di ba? Dapat hindi lang yung kay VP Sara, hindi lang yung kay VP Sara ang pinaghahandaan ko. Baka mamaya may impeachment na dumating din kay BBM, kailangan paghandaan ko din. Kailangan ganun din Tito Sen. Kahit man lang plastikan, sana gawin mo lang. Hindi, 'di ba? May masasabi kasi sa kanya yung side comment eh. Kaya tuloy na pagkakamalang bias ang mga namumuno sa Senado. 'Di ba? Kaya sinasabi na wala nang tiwala yung mga tao sa namumuno, ganto, yung liderato. May kinikilingan, di ba? Para mawala yung issue na yun. Ayan, nagbibigay pa ako ng tip, ha? Aniya, pinapayuhan ako ng ilang kaibigang maestrado dahil gusto kong mag-focus kung paano maging maayos na presiding officer ng impeachment court pati sa rules of evidence at criminal procedures. Mukhang excited talaga. Nanindigan naman si Pangulong Marcos Jr. na hindi siya makikialam sa proseso ng Kamara kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ito ang naging tugon ni Pangulo nang tanungin siya ng media tungkol sa pagpapadala ng House Secretary General ng mga reklamo sa tanggapan ng House leadership. Aniya, wala akong reaksyon. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House yan. Pabayaan mo silang magtrabaho. Sigurado akong hahawakin nila ito ng maayos. Matapos mabasura ang impeachment complaint laban kay Marcos Jr., ipinahayag naman ni Benny Abante, miyembro ng House Justice Committee, na binabantayan umano ng House of Representatives ang posibleng panibagong impeachment laban kay Vice President Sara. Sa isang panayam sa 1PH, iginit ni Abante na mas binibigyang pansin ngayon ng Kamara ang mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara. Syempre, alam naman natin, yung mga katulad niya ni Abante, yan talaga ang habol na ma-impeach si VP Sara.
Dahil syempre alam naman natin, ang mga Duterte or si VP Sara ay hindi pabor sa mga katulad ni Abante. Talagang maghihintayan, magtsatsaga yan maghintay, kung ano man ang hinihintay niya sa impeachment ni VP Sara, syempre itsatsaga nila yan, itutulak nila yung impeachment na yan. 'Di ba? Hindi na siya magiging spoiled pag si VP Sara ang naging presidente. Kaya nga sa bibig niya na rin mismo nanggaling sa isang interview na finish na pag si Sara Duterte ang naging presidente. Aminadong-aminado naman siya doon. So para hindi siya ma-finish, kailangan habang maaga pa, si VP Sara lang tayo kailangan nakatutok. Yung impeachment kay BBM, kalimutan nyo na yan. Kailangan kay Sara Duterte lang tayo. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, hindi naman talaga makikialam ang pangulo dyan sa Kamara dahil nandiyadyaan naman talaga yung 100% nakakampi niya. Dahil ayon sa kanya, mas marami at mas mabigat umano ang ebidensyang nakapaloob dito. Aniya, yung impeachment ni PBBM, wala na yun. Wala na. Ang binabantayan namin yung kay VP Sara. Ano yung mabigat? Ano yung mabigat? Mas mabigat ba yung milyon sa bilyon? Bilyon sa milyon? Ay nako, Congressman Abante, no, pasensya na. Alam natin, kapag ikaw naiinis, nagpapatawag ka ng mga vlogger dyan sa Kamara at pinagmumura mo. Baka mamaya mapanood mo to, patawag mo ko dyan. Wag naman. Ibig sabihin na inis ka. Ako'y nagbibigay lang ng komento, Congressman. Ano yung sinasabi mong mas mabigat yung kay VP Sara? Bakit hindi mo nalang linawin? Bakit ganito na lang? Kasi sa totoo lang, yung mga ebidensya kay VP Sara, sablay lahat. Kaya nga yung Korte Suprema hindi pinapaboran yung impeachment kay VP Sara eh. 'Di ba? Hindi pinapaboran. Kayo lang tong ayaw makinig, ayaw nyong tanggapin kung ano ang naging desisyon ng korte. Kayo yung nagpupumilit. Ano yung mabigat doon? 'Di ba? Ano yung mabigat? Talagang mabigat sa inyo kung siya ang magiging presidente. Bakit hindi nyo na lang talaga sabihin yung totoo? Ayaw naming maging presidente si Sara Duterte. Gusto namin siyang matanggal. Kailangan namin siyang i-impeach. Ganun na lang sana. Para hindi na kung saan-saan tayo nagpapasikot-sikot. Ang dami nating segue. Sana ganun na lang. Diba? Sana ganun na lang. Kailangan namin si Sara Duterte ma-impeach. Ganun. Rekta nyo na lang. Kasi kung ano-anong kaso na naman sasabihin nyo, kung ano-ano na naman sasabihin nyo sa kanya, kung ano-ano na naman ang ipapatong nyo sa kanya, hindi pa rin naniniwala yung taong bayan. Mas paniniwalaan pa nga ng taong bayan kung ang sasabihin nyo, gusto nyong ma-impeach si VP Sara, kaya kayo gumagawa ng ganyan. Kasi ayaw nyo siyang maging presidente. Yun ang pinakamalapit na dahilan. Ng maraming ebidensya, dagdag pa ni Abante. Hindi raw dapat ituring na simpleng pampolitikang atake ang impeachment, kundi isang prosesong dapat nakabatay sa malinaw at matibay na mga dokumento at testimonya. Kaya naman nagpahayag si dating Vice President Leni Robredo na nais niyang magtagumpay si BBM dahil ang tagumpay umano nito ay direktang makakaapekto sa kapakanan ng buong bansa, aniya. Kala ko, sinabi ni Leni Robredo na magtagumpay si BBM. 'Di ba? Magtagumpay si BBM. Mapatalsik si VP Sara. Para pag siya ang tumakbong presidente, si Leni Robredo, tatalunin niya si BBM. Sko naman, tayo nagpapaikot-ikot pa. Kunwari magkaibigan. Pero pag si Sara Duterte, sa totoo lang, kung si VP Sara ay matatanggal sa pagka-vice president, hindi na siya makakatakbo sa 2028, pupusta ako. Yang mga yan, mga kakamping at dilawan, tatablahin yan si BBM. Sigurado yan. Maglalaban yan. Siyempre si Leni, hindi naman ako nagbibintang, pero parang yun naman ang nakikita natin eh. Alam ni Leni sa sarili nila, alam ng mga kasama ni Leni o si Leni na tinalo niya na si BBM.
Diba? Si BBM nga tinalo niya sa pagiging vice president eh. So sa 2028, kung sino ang isusulong ng administrasyon na tumakbo bilang presidente, alam nila at kumpiyansa sila na kayang talunin ni Lenny yun. Diba? Kasi nga iisipin nila eh, mag-iintorso lang yan si BBM. Si BBM nga tinalo mo eh. O, sino i-endorso ni BBM? O, kung sino i-endorso niya, matatalo mo. So, pwedeng maging presidente si Lenny. Oh, wala nang Sara Duterte. Kasi hanggat may Sara Duterte na umiikot diyan sa usapan na yan, hindi nila magagawa kung ano ang gusto nilang gawin. Hindi sila makakapwesto sa gusto nilang pwestuhan. Diba? Simple arithmetic as that. Gusto kong magtagumpay siya dahil ang tagumpay niya ay tagumpay ng bansa. Sa kabila Kita mo, ang tagumpay ng Pangulo ay tagumpay ng bansa. O, di ba? Hindi kaya ang tagumpay ng Pangulo ay tagumpay ninyo. nito, inamin din ng dating vice-presidente ang kanyang panghihinayang sa kalagayan ng pamahalaan, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa umano'y katiwalian. Aniya, nalulungkot ako sa mga nangyayari at minsan pakiramdam ko ay wala akong magawa. Nasabo naman ang pastor na si Benny Abante. Tuwang-tuwa nang mabasura na ang impeachment case laban kay BBM na lahat ng impeachment ay wala na. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Siyempre, alam niyang hindi matatanggal yun. Oh. Eh di kung alam niyang matatanggal yun, talagang parang pinagluksaan yan dahil alam niya papalit si BP Sara. Kay Vice President Sara, abay go na go. Marami daw ebidensya. Panoorin natin ang buong video. Napakahayop talaga nitong pastor na to. Sabi niya, yung impeachment ni Pangulong Marcos Jr., wala na yun. Wala na yun. Ang binabantayan namin, yung impeachment kay VP Sara, yun ang maraming ebidensya. Wow, marami naman palang Madami, ebidensya. Kasuhan nyo na. Oo, tama si Mr. Lito ay si Chinitong Tisoy doon. Kung marami kayong ebidensya, kasuhan nyo na. Puro naman kayo salita. Diba? Kasuhan nyo na pala. Dami nyo pang satsat. Dami nyo pang sinasabi. Daming eklat eh. Daming ebidensya pero hindi nyo nga mapatunayan hanggang ngayon. Oo, house show eh. Puro lang kay batikos. Wala naman kayong sapat na ebidensya na pinapakita sa mga Pilipino. Puro lang kayo ngaw-ngaw. Yes. Sus, Diyos ko Lord, no? Sino kaya ang Diyos nitong hayop na to? Ako ewan ko, no? Ako nagtataka ako kung bakit may mga ganitong klaseng pastor eh. Kasi dapat kung ikaw pastor ka, hindi ka ganyan sa kapwa mo tao. 'Di ba? Hindi ka ganyan sa kapwa mo tao. Eto, ewan ko ba eh. Ayaw niya talagang tigilan si VP Inday. Imagine niyo mga lods ha. Ang pinag-uusapan lang kay VP Inday, milyon. Pero sa totoo lang sa totoo lang. Ako share ko lang, hindi naman sinasabi kong si Abante yun Siyempre ako sample lang. Pero hindi labos naman si Abante rito, ibang usapan. Meron akong kakilala. May kakilala ako. Ano din siya? Pastor siya. Pumasok siya sa pagiging pastor, naging pastor siya. Hindi naman siya kasi parang mahilig sa ganun eh. Pero naging siya, tagapaglingkod siya ng isang samahan sa simbahan. Pero magulat ka, takbo siya ng takbo. Takbo ng takbo kapag eleksyon, pag barangay eleksyon. Takbo siya ng takbo ng kagawad. Oo. Kaya sa tingin ko, ginagamit niya lang yun, yung samahan na yun, no, sa simbahan. Kasi syempre, nag-iipon sila ng mga tao, yung pinapamember nila, pinapapasok nila sa parang korsilyo ba yun, o ano ba yun? May naaalala kasi akong gano'n na tao. Oo. Tapos magugulat ka na lang kapag nagkaroon ng barangay election, takbo siya ng takbo. Pero sa kabutihang palad, lagi naman siyang talo. Oo. Oo. Pero nung nakita niya siguro sa sarili niya na lagi siyang talo, hindi na siya naging deboto ng simbahan na yun. Kasi iba parang syempre, no? Parang ginagamit na lang yung samahan ng may kapal, 'di ba? Yung mga relihiyon, minsan tas gagamitin diyan sa politika. 'Di ba? Kasi pangit yung ganun eh. Yung parang gagamitin mo salita ng Diyos tas papasok ka sa politika.
Oo, pangit yung ganun. Milyon! Pero, yung nangyayari ngayong korupsyon na bilyon-bilyon, tahimik itong pastor na to. Oo, hindi mo nga nakitang nagsasalita yan eh. Ni hindi mo nadinig sa kanya na pinag-uusapan niya yung flood control project. Peno? Oh my God, nitong si Jam Magno. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi. Magkano ba, besh? Sabi niya dyan, Tito Soto is the best Senate President. He is impartial, level-headed, with no vested interest or history of dubious behavior. We should keep and protect him. Ikaw lang! Huwag mo kaming isali! Ay, grabe, no? Kasali ba? Hindi, baka yung we should ba... Ewan ko. Tito Sen kasi talaga eh. Ewan ko ba, bakit tumakbo ka pa kasing senador, Tito Sen? O kaya, naging senador ka na lang, hindi ka na dapat nag-Senate President, kau naman. Kasali ba? Sa sahod mo? Ang protektahan din? Si Soto? Ay, grabe naman. Apaka-hardworking naman ito si Jam Magno. Dati, si Romualdez ang pinagtatanggol mo. Ngayon, jump ka na naman kay Soto. Parang maganda bigayan. Para ko minsan naisip ko, no? Kahit itong mga taong to, no? Talagang todo tanggol, no? Kaano kaya ang bigayan? Lipat kaya ako, mga katunay. Uy, magla-live ako, mga katunay, ha? Sana naman, suportahan ninyo. Manood naman kayo. Palipad kayo. Joke lang. Ayun. Ang galing-galing. Ay, nako. As if naman, ayon sa mga netizens, na hindi daw makikialam si BBM sa impeachment case ni Vice President Sara. Para lang din yan yung ipinadala si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. At ano kaya sa tingin ninyo ang nasa kaliwang bahagi ng tiyan ni BBM? Ano kaya itong bumubukol na ito? Abay, i-comment mo na yan sa comment section. Ano ang inyong opinyon? Ayun, natating natin ngayon ng video na nagmula kay Robin Sweet News. At syempre natin din natin ang boses at video kanina na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Chinitong Tisoy. Syempre si Mr. Talker yun. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.